Good day mga ka-sports natin dyan, dahil papalapit na naman nga ang susunod na SEA Games kung saan ay kinakailangan maghanda ng Team Philippines. Sa sobrang dami natin mga players sa ating bansa ay paiba-iba nga tayo ng mga players na sinasabak kapag meron nga tayong laban ng volleyball sa international. Pero mga ka-sports natin dyan, bakit hindi gumawa ang ating pamunuan sa ating Philippines Women's Volleyball Team para siya ang solid na isasabak natin pagdating sa national na competition? Dahil mga ka-sports natin dyan, sobrang daming mga magagaling na players sa ating bansa na hindi lang talaga nakukumpleto ang lineups dahil nga medyo sabi nga ng ibang mga netizen ay napupolitika. Narito nga ang magpapataob sa ibang bansa na lalaban para sa SEA Games na lineups. Makikita na ninyo mga ka-sports natin dyan ang ating solid lineups na Team Philippines. Ganito sana. Pero kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Team Philippines lineups. Sobrang daming mga magagaling na players sa ating bansa. At dito mga ka-sports natin dyan, hindi natin kailangan pagtalunan to. At kung meron man tayong kanya-kanyang opinyon dahil maraming nagsasabi na magaling daw ang F2, dapat silang ilaban, magaling ang De La Salle, magaling ang Creamline, magaling ang kung sino-sino pa na team. Pero sa totoo lang mga ka-sports, pagdating sa competition sa ibang bansa, kinakailangan na maging solid tayong lahat. At kinakailangan na full support tayo sa ating mga atletang Pinoy. Hindi natin kinakailangan pagtalunan yan. Bagamat dito kanya-kanya tayong opinyon pagdating nga sa PVL, All Filipinos Conference na labanan, pero pagdating dapat sa international ay magkakaisa tayo. Wala tayo dito dapat mga ka-sports natin dyan binabash dahil ito ay ating mga kababayan. Narito nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang makikilala ang isa sa lineups na magpapataob talaga sa ating kalaban pagdating sa SEA Games. Dapat mamulat na nga ang ating pamunuan na wala sanang mga politika. Unahin na natin dyan ang setter. Number 1, Gia Macing or Gia Murado de Guzman. Ang kanyang height ay 5'7". Isa si Gia Murado sa mga pinakamagaling na setter sa ating bansa, kung kaya kinakailangan talaga ang kanyang serbisyo pa para nga sa laban natin sa SEA Games. Isa si Gia Murado sa sobrang dami ng nakuhang award at napatunayan pagdating nga sa ating bansa, kung kaya kinakailangan talagang palagi siyang kasama kapag may SEA Games dahil sobrang taas ng porsyento ng kanyang mga set. At dumako naman tayo ngayon sa pangalawang setter. Walang iba kundi ang ating napakagaling na si Alohi Robbins Hardy. Isa sa mga pinakamatangkad na players kung saan nga mga ka-sports natin dyan, meron nga siyang height na 6'3". Ganito dapat talaga ang sinasabak natin pagdating sa international dahil kinakailangan talaga makipagsabayan tayo sa mga matatangkad na players. Bukod sa matangkad ito, ay masasabi talaga natin na sobrang galing nito dahil sobrang dami niya nang napatunayan. Maging sa ibang bansa at sa Pilipinas ay nagkaroon na nga siya ng sandamakmak na award. Sana mga ka-sports natin dyan ay bumalik nga itong si Alohi Robbins Hardy dahil kinakailangan talaga natin ito pagdating nga sa SEA Games. Isa ito talaga sa mga kinakailangan na pangsabak natin para nga manalo ang Team Philippines. Dumako naman tayo ngayon sa middle blocker. Walang iba yan kundi ang ating Jaja Santiago. Si Jaja Santiago mga ka-sports natin dyan ay superstar nga sa Japan na naging import nga. Siyempre galing yan sa ating bansa kung saan nga mga ka-sports ay namayagpag talaga ang kanyang karera sa Ageo Medics at nagkaroon na nga rin siya doon ng mga award. At higit sa lahat mga ka-sports natin dyan, ang kanyang height ay 6'5". Kinakailangan talaga si Jaja Santiago pa na maglaro sa Team Philippines para magkaroon tayo ng gold medal. Dahil nga matagal na tayong hindi nagkakaroon ng podium finish pagdating nga sa SEA Games. Kung sakasakali na narito pa rin si Jaja Santiago ay malaki talaga ang tsansa natin. Lalo higit marami na ngayon mga kabataan rin na mga magagaling rin na balibulista na madadagdag nga pagdating sa SEA Games. Sana bumalik nga itong si Jaja Santiago.
At dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pangalawang middle blocker, walang iba kundi ang atin Dindin Santiago Manabat, ang kapatid nga ni Jaja Santiago. Alam naman natin na itong si Dindin Santiago Manabat ay isa sa mga pinakamatangkad rin natin na players, kung saan nga mga ka-sports natin dyan meron nga siyang height na 6'2". Kinakailangan talaga natin ng mga matatangkad lalo higit sa pagka middle blocker dahil nga sobrang taas ng porsyento ng mga spiking pagdating nga sa national team ang ating mga kalaban, kung kaya kinakailangan madepensahan yan ng ating Dindin Santiago Manabat. Kinakailangan talaga ang kanilang net defense. Magkapatid to na Santiago sister na talagang makikita natin na very effective to kapag nasa loob ng court, lalo higit ay bagay na bagay sa kanila ang kanilang posisyon na middle blocker dahil nga matatangkad sila. At alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, aking pong napapansin na kapag magkasama tong Santiago sister ay mas nagle-level up pa ang kanilang galing. At dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pangatlo natin na middle blocker na kinakailangan na rin sumabak sa SEA Games. Walang iba yan kundi ang ating napakagaling rin na si Thea Gagate ng De La Salle, kung saan nga meron nga siyang height na 6'2". Bagay na bagay ito mga ka-sports natin dyan sumabak sa SEA Games dahil kitang-kita na natin ang kanyang galawan ay sobrang effective rin at mataas rin ang kanyang mga net defense. At higit sa lahat mga ka-sports natin dyan, magaling rin siyang umatake. Kinakailangan talaga natin ng matatangkad, kung kaya na rin nga itong si Thea Gagate. At mga ka-sports natin dyan, kung gusto pa ninyo ng isang matangkad, dumako naman tayo ngayon sa number 4. Walang iba kundi from PLDT naman, Del Palomata. Si Del Palomata nga ay meron tangkad or height na 6'3". Matangkad siya mga ka-sports natin dyan. Kinakailangan talaga ng mga matatangkad na players para nga sa middle blocker position natin. So dahil nakita na ninyo ang mga matatangkad na middle blocker natin, dumako naman tayo sa hindi naman siya gaano katangkaran pero kinakailangan rin ang kanyang serbisyo para sa SEA Games. Walang iba kundi ang ating napakagaling na middle blocker na si Celine Domingo. Meron nga siyang height na 5'9". Hindi man ganoon siya katangkaran pero kitang-kita natin na sobrang taas naman ang kanyang porsyento ng kanyang mga quick attack, lalo higit ang kanyang mga zero tempo na kumbaga mga ka-sports natin dyan ay sobrang clean po ng kanyang pagka-atake dyan. Dahil yan kay G Amazing ang kanyang mga set at itong si Celine ay very effective pag magkasama nga. Kung kaya kinakailangan kapag nariyan si Gia Morado sa SEA Games, kinakailangan nariyan rin ang ating Celine Domingo dahil mataas ang kanilang porsyento kapag magkasama sila. At dumako naman tayo sa pang-anim na middle blocker, walang iba kundi ang ating napakagaling rin na si MJ Phillips. Si MJ Phillips mga ka-sports natin dyan ay meron ng height na 5'11". At halos 6-footer na rin ito mga ka-sports natin dyan dahil 5'11 and a half itong si MJ Phillips. At kita naman natin ang kanyang galawan rin sa loob ng court ay talagang palaban ito at magaling. Kung kaya nga nakuha nga siya sa South Korea para nga maging import. O diba mga ka-sports, ang dami natin mga magagaling na middle blocker sa ating bansa na pwede natin gamitin para nga isabak sa SEA Games. Puro 6-footer yan mga ka-sports at matatangkad talaga ang ating mga panglaban. Sana magkasama-sama yan mga ka-sports ang ating mga magagaling na middle blocker na nasa list natin. At dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa opposite spikers position. Walang iba kundi ang ating Alyssa Solomon. Nasa number 1 list natin siya sa pagka-opposite spikers na kinakailangan kasama siya pagdating sa laban sa SEA Games dahil nga meron nga siyang height na 6'1". At kita naman natin mga ka-sports natin dyan, kasasabak niya pa lang sa international ay nagkaroon agad siya ng award. Ganong kagaling itong si Alyssa Solomon. Kung kaya kinakailangan talaga mga ka-sports natin dyan na sa next SEA Games ay kailangan isama na ito sa lineups. So ayan mga ka-sports natin dyan dahil gusto nga ninyo ng matatangkad, meron na tayong magaling na opposites spiker na matangkad at nagngangalan ngang Alyssa Solomon. At syempre hindi lang si Alyssa Solomon ang magaling nating opposite spikers dahil meron pa tayo from De La Salle naman mga ka-sports natin dyan. Ang pangalawa na nasa listahan na kinakailangan isama na rin sa SEA Games. Walang iba kundi si Vanna Laput.
meron nga si Sivana Laput na height na 6'2". Sobrang galing niya rin mga ka-sports natin dyan bilang opposite spikers at kita naman natin na talagang nagkaroon na rin siya ng award. At mga ka-sports, talagang meron na tayong panglaban sa mga ibang bansa na matatangkad dahil marami rin mga matatangkad na mga Pinoy. So yan nga po mga ka-sports natin dyan ha, dumako naman tayo ngayon sa hindi katangkaran pero sobrang effective naman at powerful talaga umatake. Walang iba kundi ang ating Tots Carlos na meron naman height na 5'9". Si Tots Carlos ay hindi gaano katangkad gaya nga nila Alyssa Solomon, Sivana Laput at Kat Tolentino na mga 6-footer. Pero mga ka-sports, kitang-kita naman natin mga ebidensya mga ka-sports na si Tots Carlos ay nangingibabaw nga ang kanyang angking kagalingan kung kaya kinakailangan talaga na isama ito palagi pagdating nga sa laban natin sa SEA Games dahil very effective ito mga ka-sports dahil sa kanyang sobrang lakas pumalo ay kahit matatangkad ay kaya niyang pataubin mga ka-sports natin dyan. At speaking sa matangkad mga ka-sports, dumako naman tayo sa pang-apat natin opposite spikers. Walang iba kundi ang ating Kat Tolentino. Si Kat Tolentino mga ka-sports ay meron ngang height na 6'2". Grabe mga ka-sports natin dyan, no? Sobra talagang dami natin mga magagaling na mga opposite spikers at sobrang tatangkad talaga ng ating mga players na pwede talaga sanang ipagsama-sama para nga magkaroon tayo ng gold medal pagdating nga sa laban natin sa SEA Games. Tsak ako na makakasungkit to mga ka-sports dahil sa tatangkad nila kapag nagkaipon-ipon talaga at sobrang gagaling naman nilang mga balibulista kung kaya walang duda na kaya nila magkaroon ng medalya sa darating na SEA Games kung sila ay magkakasama. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa ating outside hitters. Walang iba kundi ang ating Kalay Mau. Nasa number 1 spot talaga siya na kinakailangan ay kasama siya pagdating sa SEA Games dahil sobrang taas rin ng kanyang porsyento sa kanyang mga spikings at meron nga siyang height na 6'2". Grabe mga ka-sports, talagang malakas sana talaga ang Team Philippines kung hindi talaga sila ay napupulitika dahil kapag sinama-sama ninyo itong aking mga nabanggit, sobrang solid nito dahil sobrang tatangkad ng ating mga players at mga magagaling talaga. Dumako naman tayo sa pangalawa at sa pangatlo, walang iba kundi ang ating napakagaling ren na si Angel Canino and Faith Nisperos. Si Canino at si Nisperos ay merong height na 5'11". Pwede talaga na isabak sila pagdating sa SEA Games dahil matatangkad ang ating mga outside hitters. At syempre, magaling itong si Angel Canino and Faith Nisperos kung saan meron rin silang kasamang Kalay Mau na sobrang galing din. At speaking pa sa mga magagaling mga ka-sports natin dyan, huwag niyong maliitin ang mga hindi katangkaran gaya nga ng ating number 4 at number 5 na si Gemma Galanza and Micaela Bilen. Kinakailangan talaga ang dalawang ito kahit hindi gaano katangkaran ay isama sa SEA Games dahil alam natin na palaban ito pagdating sa loob ng court at syempre talagang magaling sila at mataas ang kanilang mga porsyento pagdating nga sa kanilang spiking. So yan nga po mga ka-sports, kung hindi man umeffective ang mga matatangkad natin na spikers, nayan pa naman si Micaela Bilen at Gemma Galanza na talagang kaya makipagsabayan kahit sa mga matatangkad na players. At syempre ang pang-anim natin na hindi talaga kailangan mawala, walang iba kundi ang ating phenom superstar Alyssa Valdez. Si Alyssa Valdez ay meron height na 5'9", hindi siya ganong katangkaran pero masasabi natin na may leadership siya pagdating sa loob ng court. Kung kaya mga ka-sports, kinakailangan talaga na hindi mawala ang ating superstar Alyssa Valdez pagdating nga sa laban sa SEA Games dahil bukod sa magaling siyang balibulista, tulad ng sabi ko ay magaling nga siya makisama sa kanyang mga co-players at pinapalakas niya nga ang loob ng bawat mga manlalarong kasama niya sa loob ng court. Kung kaya nga palagi siyang team captain nga kapag meron tayong laban pagdating nga sa SEA Games. Hindi dapat talaga yan alisin si Alyssa Valdez. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, ninyo na pong nakita at nakilala ang ating lineups. Kung ganito po kasolid ang ating lineups mga ka-sports natin dyan, sinisigurado ko na talagang may chance tayo na manalo at makasungkit nga tayo ng medalya pagdating nga sa international competition, pagdating sa larangan ng volleyball dahil sobrang gagaling talaga ng ating players at sobrang tatangkad. Pero hindi nga sila na isasama nga or hindi sila napapagsama-sama dahil nga minsan mga ka-sports
ka-esports, hindi natin alam kung paano sila pumili ng mga players. Pero kung itong lineups natin na sinabi, I'm sure 100% mga ka-esports ay makikipag-bakbakan talaga to sa international games nila, dahil alam natin na sobrang tatangkad talaga ng lahat ng ating nabanggit na mga players ay bukod sa matatangkad, magagaling mga ka-esports natin dyan. Kayo, ano sa tingin nyo mga ka-esports? Pwede na ba ang ating lineups na ginawa na sana talaga ito na lang ang isabak pagdating sa SEA Games? Take note mga ka-esports natin dyan ha, ito ay ang kanilang Group A pa lamang. Meron pa tayong Group B na gagawin mga ka-esports na malalakas din mga ka-esports, at mabibigla kayo sa ating gagawin ring line-up sa Group B. Sobrang effective rin nila at malalakas sila, at pwede rin sila makasungkit ng medalya kung sila ay magsasama-sama. At sa mga nagtatanong dyan, mga ka-esports natin dyan, kung sino naman ang ating pansabak pagdating nga sa Libero, walang iba mga ka-esports kundi ang ating mga awardee na sila Dawn Macandili at Kat Arado. Yan mga ka-esports natin dyan, sila ngayon may mga award na sa international na Best Libero, kung kaya nga kinakailangan talaga na sila ay isabak rin palagi sa SEA Games. So yan nga mga ka-esports, itong lineups na ito ay aking ginawa lamang ayon po sa aking pagsusuri at pagsisiyasat, dahil nakikita ko talaga na sobrang lalakas ng ating mga players pero hindi nga sila napapagsama-sama pa. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magsasama-sama itong aking mga nabanggit, at sure tayo dyan mga ka-esports natin dyan na pag nagsama-sama na to sa takdang panahon ay magkakaroon na tayo ng medalya, or baka nga talunin pa natin ang Team Vietnam at Team Thailand. Sa tingin nyo mga ka-esports natin dyan, effective ba ang aking ginawang lineups? Comment naman kayo dyan sa baba para sa inyong reaksyon, at abangan nyo ang ating Group B ng ating gagawing lineups, at sobrang lakas rin nila mga ka-esports, at sure tayo na kaya rin nila makipagsabayan. Kaya kung ayaw nyong mahuli sa ating mga update pagdating sa larangan ng volleyball, subscribe ka na. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.